Kamusta kapatid and welcome sa Historia. Ngayon ay mag-aaral tayo ng panibagong topic. Bali sa previous video natin ay tinalakay doon kung ano nga ba ang meaning ng heresy. Sa video naman natin ngayon ay aalamin natin ang mga heresies na popular during the 1st and 2nd century. After ko ma-present lahat ng popular heresies during the time na nabanggit ko, ay mas mauunawaan natin yung mga next series ng video natin na may kinalaman naman sa doctrine at kung papaano ito na-develop. So guys, kung hindi pa ninyo napanood ang previous video natin kung saan tinalakay ang tungkol sa heresy, ay ini-encourage ko kayo na panoorin muna yun para mas maunawaan ninyo ang importance ng topic natin ngayon. Bali, ilalagay ko na lang ang link sa description para naman mas masubaybayan ninyo yung takbo ng topic natin. At kung handa na kayo para sa video natin ay, let's go! Ang Docetism ay isang 1st century heresy na nagdi-deny sa humanity ni Jesus. Ito ngang Docetism ay galing sa Greek word na dokeo na ang ibig sabihin ay to seem or appear. Bali, tinuturo ng heresy na ito na si Jesus daw ay lumilitaw lamang na parang tao. Ibig sabihin nito guys ay wala talagang katawang tao si Jesus. And guys, mangangahulugan din ito na yung paghihirap ni Jesus sa krus at ang kanyang kamatayan ay isa ding malaking parang. So, pwede nating sabihin na kunwari lang na naghirap si Jesus at kunwari lang din na namatay siya. So, parang joke-joke lang. Ganun. Now, bakit nga ba merong mga ilang Christians sa early church ang tumatangkilik sa turo ng Docetism? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23 ay sinabi doon ni Paul na Christ crucified unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness. Anong ibig sabihin dito ni Paul sa passage na ito? Ganito yan guys. Para sa mga Hudyo ay itong pagkapako ni Jesus bilang isang Diyos ay isang malaking iskandal. Ito yung hindi nila talaga kayang tangkilikin. Kasi hindi ganoon yung pagkakaunawa nila sa isang Christ o Messiah na alam nilang darating. Tapos dagdag pa dito na yung Diyos na kilala ng mga Hudyo na siyang creator ng universe, na siyang nagbigay sa atin ng buhay tapos magkakatawang tao para maghirap at mamatay para sa kaligtasan ng tao ay talagang malaking iskandal para sa kanila. Kumbaga masyadong out of expectation talaga yon. Just imagine na si God bilang creator natin ay biglang magkakatawang tao ay parang kabastusan talaga kung titingnan. Tapos matitikman niya yung paghihirap at kamatayan na hatol para sa isang kriminal. Guys, huwag ninyong mamaliitin ang concept na yan kasi sa mindset ng 1st century na Hudyo ay isang kalapastanganan na katuruan yan tungkol sa Diyos. Kung ito naman ay isang iskandal para sa mga Hudyo, para naman sa mga Griego, ito ay isang kamangmangan. Bali, ilagay natin ito sa isang mindset ng isang Griego na naniniwala sa madaming Diyos. Kasi, paano nga naman na ang isang Diyos na yakap ang luwalhati at kadakilaan sa Mount Olympus ay pipiliing iwan ang lahat ng meron siya doon para lamang sa isang madumi at napakagulong mundo? Bakit nila ipagpapalit ang kanilang immortality para maging mortal? Bakit nila ipagpapalit ang comfort ng pagiging isang Diyos para maging tao? It makes no sense talaga. Kasi sobrang baliktad ito kung tutuusin, di ba? Mas madaming tao ang pipiliing gustong maging Diyos o maging pinaka in a sense of greatness. Kaya sobrang foolishness nito guys para sa mga Griego. At kung foolishness na yung Diyos ay pipiliing magkatawang tao, ay mas kakatawanan pa dito lalo yung thinking na yung Diyos ay may desire na maghirap at mamatay na katulad ng isang kriminal. Ito yung dahilan kung bakit may ilang early Christians na naliligaw dahil talaga sa Jewish thinking na hindi pwedeng maging katulad natin ng Diyos tapos siya ay magdurusa at mamamatay.
Isama na din natin dito yung Greek thinking na walang sinumang Diyos na willing iwan yung kanyang kaluwalhatian upang samahan tayong mamuhay kaakibat ng kahirapan at kamatayan. Ito yung mga pressure sa early church. So, para masagot nila yung mga arguments ng mga Hudyo at ng mga Griego, ay naisip nila na si God ay hindi dapat mag-undergo ng change. So, para hindi matikman ng isang Diyos ang trials and tribulations ng isang human being, ay pinalabas na lang nila na yung humanity ni Jesus ay isa lamang, dokeo. It means, yung flesh and body ni Jesus ay parang katawan lang. In short, illusion lang yung katawang tao pero wala talagang katawan. Ibig sabihin din ito na parang naghirap lang din si Jesus at parang namatay. May naalala akong movie ni Jet Li kung saan nakita niya yung isang imahe na nakapako sa krus. Tanong niya, bakit may mga taong sumasamba sa isang Diyos na ang mukha ay punong-puno ng paghihirap? That is a very powerful question, guys. Hindi ko alam kung napansin nyo ito pero tayo lang halos ang may religion na siyang sumasamba sa isang Diyos na dumanas ng kahirapan. Walang ganoong ibang religion. Pero gusto kong malaman nyo guys na napaka-powerful ng sufferings and death na naranasan ni Jesus. While other people see it as a defeat, sa ating mga Christians ay naglalarawan ito ng pag-ibig at kadakilaan ng Diyos. Guys, hindi muna ako magbibigay ng counter-argument laban sa heretical view ng Docetism. Bali, hahayaan ko na lang na masagot yung heretical view na yan once na nasa series na tayo ng doctrine kasi lahat ng views na yan ay nilabanan ng mga church fathers. Kaya, mas maganda na makita natin kung papaano nila ito nilabanan sa panahon nila. And, that's it. Bali, sa susunod nating topic guys ay pag-aaralan naman natin yung iba pang heretical oppositions na nakabanggaan ng early church at ng mga apologists nito. Lahat ng oppositions na naganap during the early days ng Christianity ay may kinalaman sa essential doctrines when it comes sa usapin ng salvation. Primary subjects nga ng mga heretical oppositions ay ang tungkol kay Jesus, kay God at Trinity. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay hinihikayat kita na mag-subscribe at i-click ang like at i-share na din ang video na ito sa mga kapwa mo Christian sa church na kinabibilangan mo. Malaking tulong na din ito sa aking ministry tapos mapapalaganap pa natin ang ganitong kaalaman na halos bihira ding na pag-uusapan sa loob ng church. Tapos liba comment na din and let me know your thoughts sa topic natin ngayon. And guys, kung kayo naman ay mahilig magbasa at makinig ng audio sermon, ay inaanyayahan ko kayo na bisitahin ang website ng mentor ko na si Pinoy Apologista. Ilalagay ko na lang din sa description ang link. Hanggang sa muli, this is Historia and God bless you all.